Okay, kaklaruhin natin to, no? Anyway, sorry sa background, maingay. Kasi hindi kaya ng dalawang aircon yung voltage ng kuryente namin. Nakakaranas din ba kayo? Meron naman kaming transformer doon sa poste, pero iwan ko ba? So, hirap nakakasira ng mga gamit. But tuloy tayo dito. Sir, sana mapansin, but sa akin, nag-fill up ako form nila. Ang ano dito is Juan. Juan yung binanggit niya. Are you sure po na Juan Han po na loan app ang inutangan ninyo? Bali, nag-install po kayo ng Juan Han at nag-fill up ng form. Yung loan app talaga na nakuha nyo sa Google Play Store. Okay? Kasi sabi nyo po, nabawasan yung GCash ninyo at hindi nyo itinuloy yung pag-loan. In fact, nag-uninstall kayo. Wala siyang masyadong connection po since kapag maglo-loan naman kayo sa mga loan app, hindi naman po siya directly connected sa GCash. Unless magbabayad kayo, maybe through Dragon Loans or Dragon Pay rather. No? So, hindi ko nakikita ang connection. So, pakiklaro po if nakita nyo itong video na to. Ano pong nangyari? Bakit nabawasan yung GCash ninyo? At sa mga nanonood ngayon, paalala ko na rin po, Tito advice, na mag-ingat po sa mga phishing website. Phishing. Yung minsan marireceive nyo sa mga Gmail ninyo or sa inyong email address na parang yun ay website ng GCash or yun ay website ng isang loan app, and then i-open nyo, tas kailangan nyo mag-login, tas hihingi ng OTP, parang ganon. So, mag-ingat sa mga phishing website. Kasi once ilagay nyo yung mga information ninyo doon at ibigay nyo ang OTP, ma-access nila yung account ninyo. Ang mga phishing website yan ay mga bogus, pero papanggap sila nga na parang website. For example, parang website ng bangko ninyo, parang website ng GCash. So makikita nyo yan sa URL. So for example, ang GCash, it's TTPS, 'di ba? Tapos colon, dalawang slash, anong tawag doon, then gcash.com or .ph ba yung GCash. So pero parang ganon. So dapat 'yon, ma-verify nyo na yun talaga yung legit na URL or domain ng bank, ng GCash or kung ano-ano pang mga online ninyo, no? Mga online account. Kasi kung iba, parang iba naman to, parang mataas, parang weird yung dating. Weird yung dating ng address. Hindi naman ganito yung totoong address. So, huwag nyo nang ituloy. Dapat extra cautious kayo, yun ang ibig sabihin. Extra cautious kayo sa paglalagay ng inyong mga details, lalo na kapag ang pinag-uusapan po ay patungkol sa inyong mga accounts. For example, sa GCash, sa mga online banking ninyo, at kahit ano-ano pa dyan, as long as mga accounts ninyo na pwede ma-hack ng iba, pwede ma-exploit ng iba. Lalo na yung humihingi ng mga OTP or secondary credentials tulad ng mga, yun nga, mga authenticator or OTP, yun. So, mag-ingat po, paalala po ito. And hopefully ma-clarify ito ni Faisa. Okay? So, yun ay ating Tito advice for today's video.